Hello mga kaaswang, bago po tayo mag-umpisa ay may kunting kahilingan lang po sana ako sa inyo. Sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga kwentong aswang. Maraming salamat po. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago mo na lang ako sa pangalang Nami. Nasa edad 32. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito taong 2001 sa lugar po ng Antique. Noon dito sa aming lugar, napapalibutan ng mga talahiban at mga palayan. Nakagitna ang aming mga bahay sa talahiban. 3 kaming magkakapitbahay na magkakahilera sa unahan at 4 naman na bahay sa likuran namin. Para makalabasan nagtataas ang damo, kailangan pang maglakad ng 5 o kaya 7 minuto sa isang direksyong daanan. Sa tapat noon ay kalsada na. Ang bahay pa namin noon ay kubo lang. Nakaangat pa ito sa lupa. Purong gawa sa kawayan yung bahay namin. Yung bubong naman, gawa na sa yero noon. Ngunit walang kisame. 7 kami sa aming bahay. Si Lola, Mama, si Papa, at kaming 4 na magkakapatid. Si Lola ng mga panahong iyon ay sobrang tanda na. Nakaratay na lang ito sa kanyang higaan. Alagain na rin at sakitin. Kami ng mga kapatid ko ang nag-aasikaso kay Lola. Nung maliliit rin kasi kami, si Lola ang nag-aasikaso sa amin. Kaya oras na para gumante. Tulong-tulong kami palagi sa pagpapaligo, pagpapakain, pagbibihis, pagpupunas, at maging paglilinis ng kanyang dumi at ihi. Lalo naman kapag sinumpong si Lola ng pagkamaarte, tuwing 6:00 ng gabi. Iiyak ito ng iiyak, tapos madaming gustong kuhain. Ang lagi nitong pinapakuha sa amin, yung paborito niyang manika. Luma na yon. Palagi niya itong kinakausap at tinatawag niya itong Elesa. Ayon kasi yung bunso niyang anak na namatay na. Yun daw yung ginawa niyang manika noon para kay Tia Elesa. Dahil nga sobrang dalas na magkasakit ni Lola, mas lalo pa kaming naging alerto sa pagbabantay sa kanya. Baka kasi, kung anong gawin nito kapag iniwanan namin, alam niyo na, mahirap na pag mga matatanda. At likas naman sa mga tatay namin, syempre, manginginom. Si Papa kung minsan, nagdadala ng mga katrabaho niya sa bahay. Tapos sa labas sila nag-iinuman. Sa dami ng dinala ni Papa na kainuman, iisa lang talaga doon, yung may napansin akong kakaiba. Isang hapon noon, kakauwi lang ni Papa galing sa pinaggagawaan nilang bahay. May mga kasama siyang kalalakihan. Siyam sila noon sa pagkakaalala ko. Pamilyar na sa akin halos ang lahat ng iyon. Kaso, sa puntong ito, yung isa, parang may iba sa kanya.
At hindi ko talaga maiiwasang magduda nito kasi nga parang kakaiba siya para sa akin. Werdo kasi ito kung kumilos. Parang laging may iniiwasan. Pag kinakausap din nila ito, Papa, nakayuko lang ito. Sumasagot naman pero hindi lumilingon. Nasa labas kami ng mga oras na yon, kasama ang mga kapatid ko noon at naglalaro. Maya-maya lang, nagsimula ng mag-inuman sila, Papa. Kaya mas naging maingay yung kwentuhan nila. Bilang bata pa naman, di naman nila ako napapansin na nakikinig ako sa usapan nila. Medyo madilim na noon, siguro mga bandang 6:00 na. At sa oras na to, nagsimula na muling sumpungin si Lola. Agad itong tinakbo ng iba kong mga kapatid. At ako naman, naiwan lang. Ako na kasi ang nagbabantay kay Lola kanina. Kaya sa ngayon, ay sila naman. Nakatitig ako sa kasamahan ni Papa. Nung nagsimulang sumpungin si Lola, nakita ko itong inangat yung ulo niya. Nilibot niya yung paningin niya. Nakita kong tumitig iyon sa kinaroroonan ng kwarto ni Lola at nagsimulang manlisik yung mga mata niya. Natakot ako kaya di ko na siya tinignan. Narinig ko naman si Papa no na nagwika ng Ilonggo. Tatagalogin ko na lang para sa inyo. Nanay ko yan, buddy. Pagpasyensyahan mo na, matanda na eh. Agad akong lumingon sa lalaki. Nakita ko itong umisi kay Papa. Yung parang mas ginanahan siyang makipag-inuman. Na kanina ay nakayuko lang, tas tahimik. Pero ngayon, parang bigla siyang sumigla. Kumunot ang noo kong tumitig sa kanya. Nagulat naman ako nang mapalingon ito sa akin. Bigla iyong umisi. Natakot naman ako. Kaya pumasok na lang ako sa loob. Naabutan ko si Lola na kinakausap na naman niya yung manika. Panay sabi ito ng, "Elisa, anak ko, tulungan mo ako. Ayoko na dito." Tinititigan ko lang ito habang nakaupo sa papag niya. Maya-maya, nilapag na nito yung manika. Tumigil na yung sumpong niya. Kaya pinahiga na ako nito sa tabi niya. Ako kasi ang paboritong apo ni Lola. Kaya ako ang katabi niya palagi sa pagtulog. Samantalang, di pa rin talaga mawala sa isip ko yung lalaki kanina. Bakit siya biglang nagkaganon? Di ko na malayang nagdilim na pala. Sumilip ako sa aming bintana at nakita kong buhay na buhay pa rin sa pagkukwentuhan sila Papa. Habang si Lola noon ay tulog na. Ako naman hinanap ko kung nasaan na yung lalaki kanina. Nakita ko itong nakikipagkwentuhan din. Pero parang di talaga siya mapakali. Iba talaga yung presensya niya. Natapos siguro sila 8:00 na. Nagsipagpaalam ng uuwi yung mga kasamahan nila Papa. Nagpaalam na rin yung lalaki. Pero bago pa ito maglakad papalayo, tumitig pa iyon sa kwarto namin ni Lola. Tapos inalis niya rin agad. Grabing kawerduhan na talaga yung nahahalata ko sa kanya nun. Pagpasok ni Papa sa loob, lumabas naman ako ng kwarto para uminom ng tubig.
Narinig kong nagtanong si Mama sa kanya. Sino yung isa? Bagong kasamahan niyo ba? Pagtatanong nito kay Papa. Oo, si Dodoy. Taga Batangas raw. Dayo siya. Sagot ni Papa. Gusto ko sanang tanungin si Papa kung bakit ganoon ang ugali ng lalaking iyon. Subalit, naisip ko rin kung sisingit kasi ako sa usapan, baka mapagalitan ako. Kaya di na lang ako sumabat. Bumalik na ako noon kay Lola. Nagulat ako nang magsalita ito. Nami, nandito siya, di ba? Malapit na ako. Wika ni Lola. Ako naman siyempre, takang-taka. Hindi ko kasi siya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Lola. Kaya tinanong ko ito. Lola, ano yun? Tanong ko. Malapit na ako, Apo. Siya na atang sundo ko. Muling sabi nito. Hindi ko naman ito maintindihan, kaya di na ako nagsalita. At hinayaan ko na lang magkwento si Lola. Hanggang sa nakatulog na kami noon. Normal naman yung buong gabi nung araw na yon. Pero kinabukasan, doon na talaga nagsimula yung kakaiba. Hapon pa lang, si Lola ay panay na iyak nito at ang sabi, ayoko nang sumama. Ayoko pang sumama. Dito na lang ako. Pinapakalma namin ito, ngunit ayaw talaga. Sumapit muli ang gabi noon. Dahil ako ang katabi ni Lola, pinilit kong hindi matulog para mabantayan ito. Baka kasi, mamaya, maglayas pa ito. Maraming beses na kasi nangyari iyon. Tumahimik naman si Lola at maya-maya lang, nakatulog na ito. Ako naman ay di ako madalaw-dalaw ng antok. Kaya nakiramdam na lang ako sa paligid. Laking gulat ko nang maya-maya may narinig akong hingal. Literal na parang pagod na pagod o kaya uhaw na uhaw. Hingal na hingal talaga ng ganon. Imposibleng aso. Kasi mula noon, ngayon ko lang narinig yung ganoong klase ng ingay. Mas pinakinggan ko pa iyon lalo. Napagtanto kong nasa ibaba iyon ng bahay. Natatakot akong sumilip, pero ginawa ko. Abot kasi ng ilaw ng gasera sa kwarto namin ni Lola, yung ilalim. Kaya dahan-dahan pa ako noon. Nag-iisip pa ako na parang kung papaano sisilip. Akmang sisilip na ako nang biglang umungol naman si Lola. Ngunit desidido na ako. Agad akong sumilip sa aming sahig. Doon ko nakita yung taong itim. Nakatingala iyon doon mismo sa parte ng pinaghihigaan ni Lola. Nakita ko rin itong nakanganga at naglalaway. Naaninag ko ding nagliliwanag yung mga mata nito. Doon ko naman narinig si Lola na, andyan na siya. Kukunin niya ako. Ayaw ko pa. Nagmamakaawa nitong sabi. Agad kong inangat yung ulo ko. Tapos lumapit ako kay Lola. Doon naman nawala yung hingal. Agad kong tinawag sila Mama. Pumunta sila sa kwarto namin. Doon ko sinabi yung nakita ko. Muntika na nga nila akong hindi mapaniwalaan. Pero kitang-kita nila
sa akin yung takot. Napasabi na lang si Papa ng, "Aswang na gala ang gustong kumuha kay nanay. Dapat magdoble ingat tayo sa ngayon. Mga matatanda yung hinihigupan nila ng lakas. Kaya ikaw nami, mainam at gising ka. Dahil kung hindi, baka napano si nanay." Wika ni Papa noon. Pinapatulog na ako ni Papa at sila na daw ang magbabantay kay Lola. Kinabukasan, di pa rin ako makapaniwala. Kaya hindi na muna ako ang pinagbantay kay Lola. Lumipas ang mga araw. Laking tuwa naman namin dahil wala na muling nagparamdam. Kaya bumalik na ako sa aking pwesto sa tabi ni Lola. Hanggang sa araw ng linggo. Siyempre, inuman. Sila ulit ang kasama at yung misteryosong lalaki. Ang tagal nilang nag-iinuman. Doon ko napag-alamang birthday pala nung isang kasamahan nila. Inabot na nga siguro sila ng 10:00 na ng gabi. Lasing na nga sila. Kaysa pauwiin, doon na sila pinatulog ni Papa. Di ko maintindihan pero kapag nakikita ko talaga yung kasamahan ni Papa, kinakabahan ako. Lalo nung nagkatitigan kami. Kinikilabutan talaga ako ng sobra. Yung pakiramdam na parang nagkita na kami. Ganon siya. Di ko maipaliwanag. Tsaka siya lang kasi yung buhay na buhay nun. Yung iba kasing kasamahan ni Papa, nanghihina na. Tapos nagsusuka pa yung iba. Pumasok na ako noon sa kwarto ni Lola. Dahil 10 oras na ng gabi, kaya agad akong dinalaw ng antok. Sobrang himbing at napakasarap ng tulog ko ng mga oras na yon. Malamig kasi ang simoy ng hangin at talagang napakaganda ng panahon. Maliwanag ang buwan, kaya sobrang sarap matulog. Naalimpungatan ako sa ungol ni Lola, siguro bandang 3:00 na. Nang madaling araw. Alam niyo yung ungol na parang sinasakal, yung parang pinapahirapan. Gusto kong magpanik noon pero wala. Di ko maintindihan kasi di talaga ako makagalaw. Parang may kumukontrol sa akin. Sinubukan kong igalaw yung mga daliri ko sa paa. Pinilit ko talaga. Hanggang sa nakagalaw ako. Nagdadalawang isip pa nga ako kung lilingon ako kay Lola o hindi. Kasi ramdam ko, may iba kaming kasama. Pero palala ng palala yung pag-agaw hinga ni Lola. Kaya agad akong lumingon. Siyang pagkagulat ko nang makita ko yung taong itim na nakita ko sa ilalim ng bahay namin nung nakaraang gabi. Nakasakal yon kay Lola. Nakanganga pa nga. Di ko siya gaanong maaninag. Di na ako nakapagpigil. Napasigaw ako ng sobrang lakas. Parang nagulat yung nilalang sa akin. Nagulat naman ako nung tumalon iyon sa bintana. Di ko na yon sinundan ng tingin. Si Lola kasi, hirap na nang huminga. Agad pumasok sila mama sa loob. Tapos nanginginig kong sinabi ang lahat. Doon naman hinanap nila Papa, yung taong itim sa labas. Si Mama naman, sapo-sapo yung ulo ni Lola. Di ko nga maisip kung anong nangyari noon. Kasi nagwika si Lola ng, "Bakit di niyo ako binantayan? Kukunin niya ako." Wika nito habang naghahabol ng hininga.
at kalaunan nawala ng malay. Siyempre, nagpanik kami noon kasi baka may mangyaring masama kay Lola. Agad tumawag ng masasakyan yung kapatid ko. Tapos dinala nila si Lola sa ospital. Ako naman ay naiwan sa bahay kasama ng isa ko pang kapatid kasi nangangatog ako. Di ako makapaniwala nang nakakita ako ng ganoon ng harap-harapan. Sila Papa, bumalik na at di na daw nila nahabol. Nagtaka sila kasi wala na yung isa nilang kasama, yung misteryosong lalaki. Hinanap nila iyon. Nung nagpunta sila sa bandang kusina, doon nila nakita yung tsinelas, pati damit nun. Kumpirmado, siya yung aswang. Galit na galit si Papa noon. Tinugis nila sa bahay yung lalaki. Kaso pagdating raw nila, walang tao. Wala daw silang nagawa, kaya umuwi na lang. At nag-antay ng tawag mula kay Mama. Kinabukasan, umuwi na sila Mama, pero wala si Lola. Napatanong kami noon. Dala-dala pala ni Mama ang malungkot na balita. Si Lola raw, wala na. Sabi daw ng doktor, naubos daw yung dugo ni Lola. Putlang-putla daw ito. Nasa embalsamador na daw si Lola. Iyak kami ng iyak noon, pero wala kaming pagpipilian kundi tanggapin na lamang ang mga nangyari. Pero ang di namin matanggap, yung ginawa ng aswang kay Lola. Alam ni Papa na babalik pa yung aswang sa burol ni Lola kasi hindi iyon titigil hanggat di niya nakukuha si Lola. Kaya pinaghahandaan nila iyon. 6:00 ng gabi, dumating na yung bangkay ni Lola. Emosyonal kaming lahat. Marami ring nalungkot sa pagkawala ni Lola. Kaya may ilan-ilan ring nakiramay nung gabi na yon. Di ako makapaniwala kasi parang ang bilis ng pangyayari. 8:00 na ng gabi. Doon na lumapit yung mga kalalakihan sa kabaong ni Lola. Sa labas lang kasi kami nagborol. Sa kadahilanang hindi kasya sa kubo namin. Todo bantay sila noon kasi inarkila lang pati yung mga ilaw. Anumang oras, pupwedeng mamatay iyon. Kasama ako noon sa labas kasi ako ang tagabigay ng biskwit at hindi sa mga nakikiramay. Bandang 10:00, sa di inasahan, namatay nga iyong ilaw. Gasera na lang talaga ang inaasahan namin noon. Nakaupo ako sa tapat ng kabaong ni Lola, habang yung mga kasamahan ni Papa nasa gilid lang at naninigarilyo. Dahil nga medyo malalim na ang gabi, kakaunti na lamang ang mga nakikiramay. Di rin nagtagal, kami-kami na lang ulit ang nandoon. Nagpaalam sila Papa na bibili muna sila ng alak para malibang sila sa pagbabantay. Ako at si Mama ang naiwan sa kabaong ni Lola. Sandali lang namang nakakarating sila Papa kasi nasa 30 hakbang lang nandoon na sila sa tindahan. Habang nagbabantay kami ni Mama, napakatahimik. Puro huni ng kuliglig lang talaga. Tapos napakalakas ng simoy ng hangin. Maya-maya, biglang naging maalinsangan yung paligid. Alam niyo yung parang nagbago agad-agad yung panahon. Sabay naman nun yung pag-alingasaw ng napakabahong amoy. Parang basura, tapos malansa. Ganun yung naamoy namin
Napadasal na lang si Mama ng mga oras na yon. Nagtataka kami. Napakatagal nila, Papa. Kaya nilakasan na namin ni Mama yung loob namin. Lumapit kami sa kabaong. Doon mismo sa pangbukas. Delikado kasi. Palitan ang puno ng saging iyon pag nalingat kami. Maya-maya lang, may narinig na kaming kalusko sa paligid. Mas lalo kaming naging alerto ni Mama. Maya-maya, nararamdaman namin yung kabaong na gumagalaw na. Sa sobrang dilim talaga nun, di namin maaninag, basta nakabantay lang kami sa bukasan. Nagsisisigaw na kami ni Mama noon kila Papa. Tinakbo ni Mama yung gasera, tapos tinapat sa gumagalaw sa kabaong. Gulat na gulat kami ni Mama sa nakita. Nakita ko ng mas malapitan yung nilalang. Nagkatitigan kaming dalawa na parang nagkita na kami. Si Mama naman binato yung aswang. Pakiramdam ko, di naman ito mananakit. Kaso, inunahan ni Mama. Nagulat kami nang biglang naging agresibo yung aswang. Umangil na ito ng umangil. Akmang dadambahan na nito si Mama. Nang biglang, nagsisigaw sila Papa. Tumakbo sila Papa sa amin ni Mama. Pinalibutan nila yung nilalang na noon ay galit na galit na. Nagulat naman kami nang biglang sinuntok ng kasamahan ni Papa sa likod yung aswang, dahilan para mapalhod iyon. Agad hinawakan nila Papa yung magkabilang braso nun, tsaka nila pinaamin kung sino siya. Hindi nagsasalita yung nilalang, kaya binantaan ito nila Papa na pupugutan ng ulo. Nagulat na naman kami nang biglang nag-anyong taong hubot-hubad iyon at nagwika ng, "Wala naman akong intensyong manakit, Dong. Ang sa akin lang naman, mapawi yung gutom ko. Buhayin mo ko, Dong, para sa mga magulang ko." Pagmamakaawa ng aswang. Pagkaangat ng ulo nito, nakita namin yung kasamahan ni Papa at yun ay iisa. Galit na galit si Papa noon. Kasi diba, kung di niya hinigop yung lakas ni Lola, hindi mamamatay si Lola. Pero wala na. Nangyari na ang nangyari. Napagkasunduan na, lalayas na lang yung katrabaho niya dahil kung hindi ay papatayin siya. Agad tumakbo yung lalaki at humingi ng pasyensya. Magmula nung lumipas yung gabi na yon hanggang sa huling hantungan ni Lola, wala nang pagpaparamdam ang nangyari. Masakit man pero kailangang tanggapin na oras na talaga ni Lola. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga makakalimutan yung karanasan namin ng minsang atakihin si Lola ng aswang na gala. Hanggang dito na lang po, Boss Caspar. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Nami po ng Antique.